Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, ano po ang dapat nating tatandaan at dadasalin ay God is forever in control. And ano yung tinuro sa atin ni beloved Bishop Roderick Pabilio? Salamat sa iyo Kuya Romy sa mga notes mo at sa comments mo sa episode 24 na ang pamagat ay ilalagay ko ang isip ko sa iyong isip. So, dasalin po natin ang dasal ni Bishop Roderick Pabilio. Lord Jesus, mahal na mahal kita. Turuan mo po ako na mahalin pa kita ng todo-todo, walang preno. Pabori sa Panginoon. At Holy Spirit, dasalan na po kaagad natin ng Holy Spirit. Itinaas ko na po ang kamay ko. Bahala na po kayo mga kapanalig. Kung susundin niyo po ako, ang active participations affects our success conscious. Our success conscious. Nakapikit na po ako. Tinas ko na po ang ating kamay para sa dasal natin sabay-sabay. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. Salamat po sa active participation show mga kapanalig. Babasahin ko po ang Kawikaan chapter 4, Proverbs chapter 4 kasi po ay September 4 po dito. So, Kawikaan, naisip ko pong ibahagi ang Proverbs Daily sa paintulot ng Panginoon. Tagalog, Kawikaan chapter 4, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 27. Tatalino po tayo, dudunong po tayo, tutuwid ang ating buhay pagka laging kawikaan o mangangaral. Mga sinulat ni King Solomon sa Lumang Tipan. Sino po si King Solomon? Anak ni King David. Siya ang nag-iisang taong na narigaluhan ng ating Panginoong Ama sa Langit ng super dunong dahil hiningi niya. Wala nang katulad si King Solomon. So, kanino tayo makikinig? E di, kay King Solomon, nagaling yung dunong niya, sinulat niya sa Kawikaan at sa mangaral na ibinahagi sa atin. So, namnamin po natin, gamitin po natin. Lahat ng hindi ginagamit ay mawawala. Lahat naman ng ating gagamitin ay lalakas. So, kung ginagamit natin ang mga salita ng Diyos para sa ating buhay at para din may bahagi natin sa iba, dahil hindi mo may babahagi ang wala ka. Ang bunga ng paglago espiritual ay magiging automatic na sa iyo ang pagpapatawad, magiging matuwid, magiging mabuti ang isip mo. At lahat ng mga gagawin mo ay kinalulugdan ng Diyos Ama. Ito na po ang Kawikaan chapter 4 verse 1 to 27. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Ito po ay ang payo ng magulang. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Sino siya? Yung magulang na nagpapayo. Pagkat tiyak na mabuti kong aking sinasabi, kaya't aking mga katuro ay huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni Ama. Nasa poder ni Ama, ibig sabihin kupkup. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni Ina. Itinuro niya sa akin at ang kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Manangan, makinig. Mabubuhay means mabubuhay ng mahaba, ng matuwid, ng marangal, ng masagana. Yun ang tinutukoy na Bible sa aking pagkakaintindi. Pag sinabing ikaw ay mabubuhay,
ay hindi ka mabubuhay ng walang direksyon. May direksyon ang buhay mo. Ikaw ay naglilingkod kay Kristo. Si Kristo lang ang kinikilala mong Diyos. At Jesusness ang sinasabuhay mo, pagpapatawad, pagmamahal, mahabagin, at nag-aambag. Hindi nag-iisip lang ng ano ang mapapala ko dyan. So ito na po ang kadugtong mula sa versikulo 5. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran ang pangunawa at karunungan. Sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ika'y kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagaan at ika'y kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo. Sakdal ganda anong inam. At putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka sa aking anak, payo ko'y tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y patnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magbilis man ng lakad ay hindi na mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama huwag mo ngang tularan. Kasamay iwasan, kasamaay, mga kasamaan ang ibig sabihin dito. Kasamaay iwasan mo, ni wag lalapitan, bagkos nga ay tatalikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Ang daan lang na nag-iisa na dapat nating tuntunin ay daan kay Kristo. Amen. Ito na po ang versikulo 16. Sila'y makatulog kapag hindi nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagagawa. Ang kanyang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay, pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Ang aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin sa puso mo at iukit mong mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyo ang bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinarap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Last 2 verse po, versikulo 26, 27, ito na po. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay.
Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Inulit ko po ng 3 beses para manuot sa atin lahat, mga kapanalig. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 27. Ang isusunod kong itatalakay sa inyo, bago natin reviewin ng episode 24, ito po yung nakuha ko sa John C. Maxwell quote sa chat sa Facebook. Nagtayo ng group chat ang mga naniniwala kay John C. Maxwell. Si John C. Maxwell ay leadership guru. Meron siyang 100 books, including yung book niya sa New King James Version Bible, 800 na lessons. Kaya ang kapal ng Bible na yan, hardcover, na ibigay sa akin ng kaibigan kong si Robert Macmillan, retiradong nurse, na siya po siyang Canadian na puti. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon na nung una hindi ko ito binasa dahil ang kapal, at panahon na yun ng 2012 or 2013 ay hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Pero nung hinipo ako ng Panginoong Hesus na basahin ang kanyang mga salita, luma at bagong tipan, mula 2014 and then tinuloy-tuloy ko ng 2015 hanggang ngayon, sa grasya ng Panginoon ay habits ko na. Bahagi na ng buhay ko ang pagbabasa ng Bible. Ini-inspire lang po kayo, binibigyan lang po kayo ng inspirasyon. Hindi ko po ito pinagyayabang. Kaya nga, patuloy tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil sa pagbabasa natin ay lumalawig ang ating kaalaman. At siyempre, pag nagbasa ng Bible, ano nga unang gagawin? Magdasal, humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Dahil ang kalaban, ilalayo ka niya. Lilituhin ka niya. Bubulungan ka niya ano yung ginagawa mo. At aantukin ka. Dahil ayaw na ayaw ni Diablo, ni Satanas, ni Demonyo ang mapalapit ka. Malaman mo na ang mga pangako at salita ng Diyos. Ito na po. When life is throwing you curveballs, be patient and wait for your pitch. So parang baseball. So kung ang buhay mo daw ay tinatapunan ka ng mga curve balls, maging pasensyoso at antayin mo ang pagkakataon mong ikaw ang gumawa ng kabutihan. For your pitch, siyempre yung pitch mo ay yung gagawin mo, sasabihin mo ay naayon dapat sa glory ng Panginoon. Sabi nga, binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Ibig sabihin, masama ang ginawa sa iyo, huwag kang gumawa ng masama at maging mabuti ang iganti mo. Dahil may pangako ang Father God in Heaven sa Deuteronomy 32:35, chapter 32, verse 35. Ang paghihiganti ay akin, sabi ng Father God. Akin lang ang paghihiganti. So, huwag tayong maghiganti. Ito na po. Believe, belong, become patient is a very important key when stepping into a leadership role. Ang pagpapasensya, kasi ang patience, pag nawawala sa iyo, nabitawan mo pasensya mo, natatalo ka sa labanan. Kaya importante po ang patience. Ibulong mo sa sarili mo, be patient. Ganito, ano naman ang pangalan mo? Be patient. So kaya affirmation mo, I am patient. Pasensyoso ako, kalmado ako. Paulit-ulitin mo lang sa sarili mo. Ibulong mo sa sarili mo. At magiging pasensyoso ka, kapanalig niya. Life will happen and the challenges that comes along during our leadership journey. Ang buhay ay mangyayari. Maraming mga
pagsubok, maraming mga bagyo na ang darating, lalo na kung ikaw ay namumuno at sa ayaw at gusto mo, kapanalig, ikaw ay leader. Ang una mong para pangungunahan ay iyong sarili mo at ang una mong imamaster ay iyong isip. Sabi yan ni John C. Maxwell. Ito pa ang pagtatapos ng quotation ng isinero sa John C. Maxwell group chat. You will need to exhibit a great deal patience so that you don't get to a point where you give up. You need to exhibit means talagang gagawin mo. Makikita sa iyo na ikaw ay pasensyoso ng grabing napakalaking pasensya. Makikita yan ng kapwa mo at ahanga sila sa iyo dahil ikaw ay disiplinado. Hindi mo basta-basta ibinibigay ang power mo, sabi ni Oprah Winfrey. Dahil isa rin sa nabiktimang ginahasa siya ng kanyang mga pinsan. Noong una, hindi ko alam na binigay ko ang power ko, pero ngayon dahil alam ko na mas magpatawad, ay hindi ko na ibinibigay ang aking power na to forgive. Pinipili ko laging magpatawad at I run my race. Sabi niya, tinatakbo ko ang sarili kong buhay. Pinamumuhay ko ang sarili kong buhay. Si Oprah Winfrey ay isang bilyonaryo, tawag dito, American-African. Tanyag po siyang napakagaling na entrepreneur at nagsimula siya as newscaster. Ang huli kong ibabahagi ay sinare ng ating kapatid na si Cecil na salita ng Diyos. Nasa 2 Timothy verse 4, it says, "But the Lord stood by me and strengthened me, that through me the message might be fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion." Shout out sa iyo, Sister Cecil. Taga Pangasinan din siya at taga rito sa Regina. 2 Timothy chapter 4 verse 17. 2 Timothy chapter 4 verse 17. Para sa aking Kuya Romy, dahil Chuck, isusulat niya ito. Ano po ang take home ninyo kahapon sa episode 24? Ilalagay ko ang isip ko sa iyong isip. Wow! Naintindihan po ba natin yung salita ni Lord Jesus Christ na yan? Ay, ang isip ng Diyos ay hindi natin isip, pero ilalagay niya dahil mahal naman niya tayo. Ilalagay niya daw ang isip niya sa ating isip. Wow! Ganyan tayo kamahal ng kataas-taasan Diyos. Naalala po ba natin na ang hamog ay nangyayari sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi? At pagsapit ng madaling araw, umaga, nahamog ang mga bulaklak at mga damo. Ang sariwa at napasiglang isip ay magbibigay daan para malaman niya ang importante, magawa niya ang importante, at malaman niya rin ang hindi mahalaga at hindi niya gagawin yun. So mas mahalaga ang gagawin ng taong nasariwa niya ang isip niya at napasigla niya ang isip niya sa episode 24 na salita ni Lord Jesus Christ. Hinango sa Psalms 46:10,
Luke 10:39-42 at 1 Corinthians 14:33. Mahalagang binabanggit natin yung scriptures para paniwalaan po natin na talagang salita ni Lord Jesus Christ po itong mga ibinabahagi natin. Tayo ba ay nakipagtalastasan na sa Panginoong Hesus? Para mawala tayo sa pagkabalahaw sa putik ng ating sasakyan. Imagine niyo ang sasakyang hindi makaalis. Tulad dito sa Canada, winter, pagka umulan ng makapal na snow, nababalahaw ang sasakyan. Usually mga two wheels, front or rear wheel. Kaya lamang ang mga malalaking sasakyan at four wheels madalas nababalahaw. So, pag nabalahaw tayo, sabi ni Lord Jesus Christ, na-stuck po tayo, nalagyan ng granahe, ng matulis na granahe ang ating isip, ay anong dapat natin gawin? Makipag-usap, makipagniig sa ating Panginoon ng tuloy-tuloy para ano po? Para mailagay niya ang isip niya sa atin. Wow! Nung matagal ko nang sinabi, sabi niya, nung una kong sinabi na napakatagal ng panahon, sabi ni Lord Jesus Christ, na be still and know that I am God. Sinabi means command, iniutos niya tayo ay maging kalmado, maging peaceful, maging be still, na nagtitiwala sa Kanya. Pero maraming mga nagdaang panahon at nagbago ang mundo. Pero ang salita ni Lord Jesus Christ ay ganun pa rin. So para hindi tayo manatiling nakabalahaw ang ating mga sasakyan o ang ating buhay, na naipit tayo sa traffic o sa isang sitwasyon, sa isang relasyon na hindi na tayo maligaya, ay isumbong natin yan kay Lord Jesus Christ. Isuko natin yan kay Lord Jesus Christ. So yan ang quick review ng episode 24, September 3. Ilalagay ko ang isip ko sa iyong isip. Ito na po ang episode 25. Kung makikipag-niig ka sa akin, makikipag-usap ka, makikipag-collaborate ka sa akin, sa hardin ng iyong puso. Sa hardin ng iyong puso. Saan po hinango yan? Sa Genesis 3:8-9, sa Psalms 32:7, at John 8:12. Basahin po natin ang nasusulat sa Genesis. Sa episode 25 po tayo today, September 4. Labor Day dito sa Canada. Holiday po. Holiday Monday, Labor Day. Ito na po ang Genesis chapter 3 verse 8-9. It says, and they heard, napakinggan, narinig, the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid, nagtago, themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Then the Lord called to Adam and said to him, where are you? Diyan po natapos ang scriptures na binahagi dito po sa episode 25. So, kung gusto natin balikan yan, at kung hindi pa natin nababasa, basahin po natin. Yan po ay chapter 3, the temptation and fall of man. Then, pangalawang scriptures, nasa Psalms 32, verse 7. It says, you are my hiding place. You shall preserve me from trouble.
and shall surround me with songs of deliverance. And then, huling Bible verse sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat today. Lagi nating binabahagi po ito. John chapter 8 verse 12. It says, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the life of life. Ilaw, have the life, have the ilaw ng ating buhay. Napakagandang deklarasyon ni Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon natin na super na magmamahal sa atin, hindi nagbabago ng pagmamahal, pagpapatawad sa atin, umaapaw ang kanyang pagpapatawad. Kaya marapat lamang po na tayo ay sumamba sa Kanya, ibigay ang kredito sa Kanya kumapit, sa Kanya tayo magsumbong, mga kapanalig. At ang sumbong, siyempre, patawarin mo itong aking kaibigan o itong kakilala ko, kapitbahay ko o ng kasama ko sa trabaho na ubod sungit sa akin at minamaltrato ako o kung gano'n ang nangyayari sa buhay mo, kapanalig, isumbong yan kay Lord Jesus Christ. Pero ang sumbong ay huwag siyang parusahan. Mahapag sa iyo ang Panginoon, matutuwa sa iyo pagka gano'n ang dasal, di ba? Lord, patawarin mo ang ganitong tao na sumalbahay sa akin kanina. Huwag mo siyang parusahan at tulungan mo ako na maging matuwid pa rin ang buhay ko. Na automatic na sana ang pagpapasensya, pagpapatawad at pagkapit sa iyo, aking Panginoong Hesus. Pag yan po ang dinasal natin, matutuwa ang ating Panginoon at padadalan tayo ng anghel na para tayo ay tulungan at talagang nasa bubuti ang ating kalagayan. Ito na po ang episode 25. In closeness to me, you are safe. In the intimacy, which is intimacy sa Tagalog ay pagpapalagayang loob. In the intimacy of my presence, you are energized. Past tense, energized ay napasigla. No matter where you are in the world, in the mundo. You know you belong when you sense my nearness. Ever since the fall man has experienced a gaping emptiness. Gaping is G as in golf, A as in apple, P Philippines, I international, N Nancy, and G another golf. Ay ibig sabihin ng gaping ay napatanga o mapatanga o mapatulala. Gaping emptiness that only my presence can fill a mapunan or mapunuan. Hindi yung feel na pakiramdam. I design you for close communications with your Creator. How I enjoyed walking in the garden with Adam and Eve before the evil one deceived them. Deceive ay tinukso, natukso. Ang deceiver naman ay manunukso. When you commune ay pakikipagniig with me in the garden of your heart. Ito na po yung title. Both you and I are blessed. Ulitin ko po ng isang beses. Both you and I are blessed, sabi ni Lord Jesus Christ. Ikaw at ako, sabi ni Lord Jesus, ay mabibless ng todo-todo. This is my way of living in the world, in the mundo, through you. Together, we will push back the darkness
For I am the light of the world. Yan po yung binasa natin sa John 8:12. Papuri sa Panginoon. Ito na po ang pagninilay-nilay po natin sa ating wika. At isa-summarize natin. And then, ipapaalala uli natin yung God is forever in control. Kapag ikay lumalapit ng todo-todo sa akin, ikaw ay safe. Tahimik ang buhay mo, ibig sabihin dyan. At ikaw ay pagpapalain, yun po ang ibig sabihin na isa dyan. At ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman at babangon ka muli. Aahon ka sa kasaglakan mo, kinasadlakan mo. At magbubunga ng todo-todo ang lahat ng mga hihipuin mo. Yan po ang interpretasyon ko dito sa pangako ni Lord Jesus Christ. In closeness to me, you are saved. Sa papalagayan loob sa akin, ng aking presensya sa iyo, ang iyong enerhiya ay napasigla. Kahit na saan ka man sa mundo. Alam mo na ikaw ay nabibilang na anak ko, at kung mararamdaman mo na ako'y super lapit sa iyo mula noong na nalaglag sa kasalanan ang tao at ang kanyang nararanasan ay gaping emptiness, ibig sabihin napatanga, napatulala, at sa kawalan ng ibig sabihin empty, kawalan ng laman, na ang aking presensya ay pupuno sa iyo, anak, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Dinisenyo kita, anak, para makipag-usap sa akin, makipagtalastasan sa akin. At ang iyong Diyos na creator mo, na lumikha sa iyo, anak. At ang sabi pa niya, kung paano ako nagagalak ng todo-todo, na lumalakad kasama ka sa hardin, na kasama si Adan at si Eva bago tinukso ng manunuksong diablo, ng deceiver. Kung kailan ka na makikipag niig sa akin sa hardin ng iyong puso, ikaw at ako ay mabibless. Wow. Anong gagawin natin para tayo mabless ng todo at mabless din si Lord Jesus Christ sa kanyang salita rito sa episode 25? Ano po? Kung tayo ay makikipagniig, kung tayo hindi makikinig sa mga diablo, kung nire-revoke natin, nire-resist natin, pinalalayo natin si deceiver Satanas, dahil alam natin si Satanas ay para tayo ipatayin at sirain, pero kay Lord Jesus Christ tayo ay mabubuhay, tayo ay magtatagumpay. So piliin natin, mga kapanalig, na makipagniig tayo sa hardin ng ating puso, para ikaw at ako, sabi ni Lord Jesus Christ, ay mabibless. Ito ang aking paraan
ng pamumuhay sa mundo. Ito ang dapat na ipamuhay mo, sabi ni Lord Jesus Christ, dito sa mundo. Through you, sa pamagitan mo, anak, at together, ikaw at ako, parehas tayo, magkasama tayo, itutulak natin ang kadiliman. Dahil ako ang ilaw ng mundo. Dahil ako ang kailangan mo. Dahil ako ang tunay nagmamahal sa iyo. Dahil ako ang nag-iisang Diyos mo, sabi ni Lord Jesus Christ. Hindi ka na lalakad sa kadiliman. Yes, hindi ka na lalakad sa kadiliman. Wow! Bagkus, magkakaroon tayo ng ilaw. Ilaw ng ating buhay. Parang sinabi ni King David sa Psalms 109 verse 14. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my landas. Madalas kantahin yan ni Brother Bo Sanchez, mga kapanalig. So, ano po ang natutunan natin dito? Ano pong pinagagawa? To summarize the episode 25, para makipagniig sa atin ang Panginoong Hesus sa atin, anong gagawin natin? Tayo'y makipagniig sa Kanya sa hardin, taos-puso ng ating puso. Sa hardin ng ating puso na tayo'y talagang hinahangad natin, ninanasa natin na makipagniig sa Panginoon, na ibigay ang gloria sa Panginoon, at makipagpalagayang loob sa presensya ng Panginoon, at hinahangad nating mapasigla ang ating enerhiya anuman o nasaan man tayo dito sa mundo. Dahil tandaan natin, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ay napatalsik sila sa gardin na yun, at nagkaroon ng consequences, at sila nga ay, ang tao na ay mamamatay, at ang lalaki ay magbubungkal na, at paghihirapan na niya ang kanyang kakainin, at ang babae naman ay manganganak ng at mahihirapan siya sa panganganak ng kanyang anak, at marami pang mga parusa na ibinigay ng Ama sa Langit, at wala nang makakarating doon sa garden na yun. Pinabantayan na ng matinding anghel para hindi na makapasok ang mga tao doon. So, nasa Genesis po yan, mga kapanalig. Kaya dahil mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos, kahit nakinig si Adan at saka si Eva sa deceiver na si Satanas sa pamamagitan ng ahas, pero patuloy tayong inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus na makipagniig sa Kanya, taos-puso, para ma-bless ka at ma-bless at the same time si Lord Jesus Christ natin. You and I are blessed. Wow, you and I are blessed pagka nakikipag at pag pinili nating makipagniig na taos-puso ng buong lakas at buong isip nating ninanasa na tayo'y makipagniig sa ating Panginoong Hesus. The best makipagniig ay dapat lagi nasa puso natin siya, kasi ang langit ay nasa puso natin, pati sa isipan natin. Kung masama ang ating ginagawa ay ang impyerno ay nasa isip at nasa puso na din natin. So piliin natin na tayo'y mabuhay ng matuwid, marangal, at kung ano man ang pumasok na negatibo, be transformed by renewing our mind. At
tatanda natin, ano po, yung napakagandang quote ni Coach Peter Newfield. Kung interesado kayong malaman yan, laging sinishare yan sa comments ni Kuya Romy. Measure your progress and adjust your plans and actions to become better aligned for success. Siyempre, ang susi ng pagtatagumpay ay alamin, kilalanin, at sundin, maging matapat sa Panginoon, manatili sa Panginoon, tanggapin ang mga biyaya ng Panginoon at i-share sa ibang tao, at to reproduce for God. To reproduce means paramihin ang naniniwala kay Kristo. Itanim ang mga salita ng Diyos. I-like, mag-subscribe sa mga nagtatanim ng salita ng Diyos, at iwasan natin ang mga chismis, iwasan natin ang mga bagay-bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ano po lagi nating tatandaan? God is forever in control. Woohoo! Maraming salamat sa inyo, mga kapanalig. God bless. Bye now.